Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang muli ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed day! Kahit may alalahanin, pwedeng palitan ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Kahit may kaguluhan sa isip, na para kang nasa labanan or battle, pwedeng palitan ng Diyos ng blessings. Sa tulong po yan ng programang Blessings ang Hatid sa bawat 30 minutos ng iyong umaga. Ito po sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa atin na mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay, ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Yel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na Love Notes. The Lord is near to those whose hearts are humble. He saves those whose spirits are crushed. Psalms 34 verse 18. Humble yourself before the Most High God. He will hear your prayers. He will help you and ease your pain. He will bind your wounds and heal your broken heart. If you are in deep guilt due to your sins, burdened and troubled by your conscience, repent and mend your ways. God is full of mercy, ready to forgive you and cleanse you. He blesses those who are repentant. Let us now approach the mercy seat of the Lord and receive His abundant favor. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may pagsisising diwa, mga awit 34:18. Magpakumbaba sa harap ng kataas-taasang Diyos. Dingdinggin niya ang iyong mga panalangin. Tutulungan ka niya at pagagaanin ang sakit na iyong nararamdaman. Tatalian niya ang iyong mga sugat at pagagalingin ang iyong bagbag na puso. Kung ikaw ay nabibigatan dahil sa iyong mga kasalanan, na dahil dito ay inuusig ka ng iyong konsensya, magsisi ka at ayusin ang iyong mga lakad. Ang Diyos natin ay sagana sa kaawaan. Handa kanyang patawarin at linisin. Pinagpapala niya ang mga nagsisisi. Lumapit lamang tayo ngayon sa luklukan ng awa ng Panginoon at tanggapin ang kanyang masaganang biyaya.
sa'yo sa mga kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig na hindi ko masukat at mananatili matapos man ang lahat. Salamat sa iyo, Panginoon at Hari ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo sa mga kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig na hindi ko masukat at mananatili matapos man ang lahat. Sana ay tulungan mo ako na maging karapat-dapat. Tungkulin ko ay matugunan, aral mo'y mapanghawakan. Salamat sa iyo, Panginoon at Hari ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo sa mga kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig na hindi ko masukat at mananatili matapos man ang lahat. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayon sa Biblia, ang dila ay maliit na sangkap ng katawan, ngunit parang apoy. Kapaki-pakinabang kapag ginamit ng tama, ngunit lubhang mapaminsala kung gagamitin sa hindi tamang panahon at sa hindi tamang intensyon. Kailan nga ba tama o mali ang ating pagsasalita? Ano ang mainam na gawin kapag ikaw ay biktima ng maling mga balita na buhat sa mga hindi maingat na dila? Tayo na po, atin nang tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos. Muli ay sa pamamagitan ng ating matandang kapatid na Rejem sa kanyang segment na pinamagatang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at maging sa inyo po na aming mga kaibigan, mga kakilala at mga taga-subaybay. Sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon at nawa po ngayon sa araw na ito, isang mabunga at mabiyayang araw ang sumaating lahat. Ngayon po ay isa namang pagkakataon ng binigay sa atin ng Diyos upang tumalakay ng isang bagay na totoo pong makatutulong sa ating pamilya o sa ating sambahayan. Ang pamagat po ng ating tatalakayin o pag-aaralan ay ito, bawal ang marites. Kasi po, di ba, ngayon yung pangalang marites, ito po ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Kung di po ako nagkakamali, yung ibig sabihin nito, mare, anong latest? Di ba? Ibig sabihin, ang tao kasi, lalo na po yung mga babae, talaga namang marami po sa kanila, mahilig pong malaman yung latest, yung chismis sa buhay ng kapitbahay, buhay ng kaibigan at kakilala. Sa totoo, pagka sinabing ano bang latest, pagka ito po tungkol sa halimbawa sa balita sa Pilipinas, sa balita sa mundo, okay po naman yun hindi lang po nagiging maganda kapag ano bang latest dito sa kapitbahay natin na balita ko malapit na maghiwalay, di ba?
Ano ba ang latest dito sa isang kaibigan natin na tila nawawala sa ayos ang kanyang buhay? Yun po'y chismis na. Hindi na po maganda na maging nasa sa isang Kristiyano, sa mapalalaki o mapababae, mapatatay o nanay, at siyempre po maging sa mga anak. So, tatalakayin po natin dito, yung pong hindi mabuting idinudulot ng pagiging marites. Hindi po yung pangalan mismo, kasi marami tayong kapatid, maraming tao, marites po ang pangalan. So, hindi naman po negatibo yung pangalan nyo. Nagkaroon lang po ng hindi masyadong ayos na ngayon po ay kahulugan. Tayo po bilang mga magulang, tayo pong dumidisipulo o nagtitrain sa ating mga anak. Kadalasan kahit hindi po tayo nagsasalita, talagang natuturuan natin sila sa pamagitan po ng kung ano ang kanilang nakikita na ating ginagawa, ating sinasabi, maging sa ating mga diskarte sa buhay. So, isang bagay po na hindi maganda na maipamana sa ating mga anak, tayo bilang mga magulang, yung pong pagiging chismoso o chismosa. Kasi, bawal po ng Biblia yon. At saka, hindi po mabuti na pag-usapan natin ang buhay ng may buhay, lalo na kung ito po ay hindi maganda o hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang nangyayari sa taong yaon na maaaring gusto po nating pag-usapan. Sabi po sa mga kawikaan, Proverbs 11:13, doon po'y nakasulat, "A gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret." Yun daw pong mahilig magchismis, talagang sumisira po yan ng tiwala. Diba? O halimbawa, may kaibigan ka, may kakilala ka, may nasabi kang nagbukas ka sa kanyang kalooban mo. O dahil gusto mong ilabas ang nararamdaman mo, yung feelings mo, matapos mo sabihin ilang oras lang, nalaman na ng ibang mga tao. So, imposible magsabi ka uli sa taong iyon ng mga bagay na sekreto mo. So, talagang sumisira po ng confidence yan, yung pagiging chismoso o chismosa. At hindi lang po yun, ang sabi rito, "But a trustworthy man keeps a secret." Yung pong mapagkakatiwala ang tao, mapababae, mapalalaki, maging sa mga anak, talagang marunong magtago, hindi man magtago halimbawa, marunong hindi ipamalita o hindi i-chismis yung kanyang nalaman sa kanyang kaibigan, kamag-anak o maging sa kakilala. Sabi nga, "No one who gossips can be trusted with a secret." Wala pong tao na nagchichismis, namamalita ng mga bagay-bagay na pwede pong pagtiwalaan. Di po ba? Napaka hindi magandang kakanyahan po yun. Ito, isang tao, Kristiyano, hindi mapagkakatiwalaan. Di ba? So, hindi po bagay sa ating bilang mga magulang at maging sa mga anak na tayo sabihan na hindi mapagkakatiwalaan. Meron pa pong isang kasabihan, sabi nga, "Whoever gossips to you will be a gossip of you." Ang sino man pong namamalita sa iyo, nagchichismis sa mga bagay, ay ichichismis ka rin nila sa kanilang mga kakilala, mga kaibigan o maging kamag-anak. So, kung maaari, umuiwas po tayo sa mga chismoso at chismosa. Hindi po ba? Hindi naman po ibig sabihin magagalit tayo sa kanila. Kaya lang, mabuti pa huwag na natin silang pakinggan o huwag tayong gagawa ng pagkakataon para sila po ay makausap. Kasi alam nyo, maraming tao gustong-gusto talagang nakakakita o nakakaalam ng mga bagay-bagay sa buhay ng may buhay. Yun po hindi mabuting bagay. Meron po isang pangyayari na chismosa yung babae. Hindi naman siya sigurado sa mga nakikita o nababalitaan niya, pinamamalita niya kaagad. May isang pagkakataon po, may isang decent man, maayos na lalaki, na nasiraan yung kotse niya, hapon na po yun, magagabi na, sa isang bahay ng isang prostitute. So nasiraan mismo doon sa tapat ng bahay ng prostitute. So dahil hindi niya mapaandar, iniwan niya po
yung kotse dun sa tapat ng bahay ng prostitute. So, nangyari, umuwi na yung lalaki. Ang problema, nakita ng chismosa. Nako, kotse yun ni Mr. Ganito Siguro, malamang, nandun siya sa bahay ng prostitute. So, kinabukasan po, yun ang ipinamalita ng babae. Si Mr. Ganito, nakita ko yung kotse niya, nakaparada, doon sa bahay ni prostitute. So, kumalat yun, nachismis na. Yung lalaking decent po yun, faithful sa wife niya, maayos na tao. Pero dahil nakitang nakaparada yung kotse doon sa tapat ng prostitute na ipamalita ng chismosa, yung hindi mabuting bagay. So, nabalitaan po yun ng decent man. So, ang ginawa niya, pagkatapos ng ilang araw, ang ginawa po nung lalaking ito, hapon uli, magagabi na, doon niya po ipinarada sa bahay nung chismosa, yung kanyang kotse. Anong naisip po natin doon? Di po ba? Hindi man siya pumasok dun sa bahay ng chismosa. Gusto lang pong turuan ng decent na yaon na ang tao, ang mga pangyayari, ang sitwasyon, hindi po natin ubra na kaagad-agad ay humatol tayo at matyak natin na ito na nga ang nangyari o nangyayari. Di po ba? Lalo na kung hindi tayo sigurado. Kaya napakahirap po maging chismoso o chismosa Di po ba? Lalo't hindi mo sigurado yung sinasabi mo at yung ating binabalita sa ating mga kaibigan at kakilala. Kasi ang tao po, alam nyo, napansin ko, may tendency na para bang gustong-gusto nila na meron silang naisi-share sa kanilang kamag-anak, kaibigan na lalo na, o yung scoop eka. Meron akong alam na scoop. Bagong-bago, sariwang-sariwa. Para bang proud pa siya na yung scoop na yaon, balitang-balita na gusto niya malaman ng kanyang kaibigan. Hindi po tama yun, hindi po ba? Kasi lalo na kung hindi ka sigurado. So gaya nga po ng nangyari doon sa decent man, sa prostitute at doon po sa isang chismosa. Tandaan po natin, always remember the person who tells you na huwag mong sasabihin nito kahit kanino man Sigurado po, nasabi niya na sa lahat ng kanyang mga kakilala yon. Ulitin ko po do not tell this to a soul. Has probably told all the souls you know. So yung pong tao nang sasabi na, huwag mong sasabihin to kahit kanino malamang nasabi na niya. Sasabihin na rin po sa iba pa. Ngayon, how should we handle a gossip? Yung pong mismong chismosa at yung pong chismis. Sa Efeso 4:29, doon po yung nakasulat. Ang ganito sa Ingles. Do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Di po ba? Napaka simple pong bagay nito. Iwasan po natin, huwag na po natin pabayaan yung pong unwholesome. Hindi po kanais-nais, hindi mabuting bagay, pag-usapan po natin. Ang mabuting pinag-uusapan po natin, yung pong helpful, yung pong makatutulong, yung pong mabibiyayaan tayo na maaring nakikinig at mabibiyayaan po yung tao na ating kinakausap. So sa mga magulang, sa tatay at nanay, maging sa mga anak, naway maging ganito po tayo. Kapag ang isang bagay na pinag-uusapan, halimbawa, barkada ng isang anak, hindi maayos. O kumari, humiwalay ka na, huwag ka nang makialam. Pakita mo na hindi ka interesado. So sa mapamagulang po, mapalalaki o mapababae, mabuti po na gayon. Yung mga unwholesome, hindi ka nais-nais na usapan, hindi mabiyaya, huwag na tayong makijoin doon. Umiwas po tayo. Ngayon, paano kung hindi ka makaiiwas? Kasi talagang seryoso, one-on-one kayo Alam nyo, we may listen, but we should not necessarily believe yung pong ating naririnig. Maaari kang makinig, pero pwede mong ipadama sa kanya na hindi mo exactly pinaniniwalaan yung kanyang sinasabi. Ganun ba? Ganon. Ang maganda nga, magagawa pa natin ito Baka naman hindi totoo yan. Baka naman ganito, ganyan. Di ba? Para
mabigyan natin ng benefit of the doubt, yung pong nagchichismis sa atin. Maganda pa rin ang ating ipinakikita, mabuti pa rin ang ating ipinaiisip sa Kanya. So mahalaga po, we should not willingly inquire more. Kasi minsan, tayo, gusto pa nating makaalam eh. Para bang, Mari, ano pa ba? Talaga bang gano'n? Kailan nangyari yan? Saan? Di po ba? So do not willingly inquire more. Parang sabik na sabik ka, makarinig pa o makaalam ng hindi naman mabuti. So, pakita po natin yung lack of interest. Hindi tayo masyadong interesado. Yung i-show po natin yung ating distaste na talagang pagka kasi hindi mabuti pinag-uusapan sa isang tao, nakaka-turn off po yun. Kung ikaw ay decent man and woman, decent child, decent teenager, talagang magiging distasteful sa iyo ang isang bagay na hindi maganda na pinag-uusapan sa isang tao. Pero pag yun ba, mahilig sa ganyan, ibig sabihin lang, you are not a decent person. Di po ba? So sana magawa natin yon. Sabi nga na kanina, give the benefit of a doubt. Bigyan natin ng pagkakataon na mag-isip din yung nagchichismis sa atin. Baka hindi eksakto yung sinasabi mo. Baka naman ganito. Alam mo ba talaga? Yun po, pakita natin na maaaring nagkakamali siya. At pinakamabuti, manalangin. We should pray for doon po sa chismosa at we should pray po doon sa pinag-uusapan. Di ba? Halimbawa, chismis na nagiging horaki na pala yung pagsasama ng mag-asawa. Di ba? Chismis. Hindi man sigurado. So, ipag-pray natin. Tala, ganun ba? Sige, ipag-pray natin sila para magkasundo silang mag-asawa at huwag sila magkahiwalay. Mapapahiya po yung nagchichismis, di ba? At malalaman niya pa, this is how to handle yung mga ganong mga bagay. So, sana po na nakikita nyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang how to handle yung chismis at siyempre po mga chismoso at chismosa. Ngayon, we will not gossip the gossip to anyone. Ibig sabihin po, halimbawa may nalaman tayo, mayroong chismis na nakarating sa atin, hindi po natin kukwento yun kahit kanino. Kasi hindi naman tayo tsak eh. Tsaka masama nga, di po ba? Hindi dapat. So, we will not gossip the gossip, yung chismis. Kahit sa asawa mo eh. Kahit sa mga anak mo, lalo, di ba? Lalo na sa asawa at mga anak. So, sana maging gayon po tayo. Makuha natin magpigil na magbalita ng isang bagay na hindi tayo tiyak. At bukod doon, hindi maganda. At ano pang mahalaga, kung yung pong tao na itinichismis, kilala natin, nakakasalamuhan natin, huwag po tayong maaapektuhan nung itinismis sa kanya. Nangyayari po kasi yan, hindi po ba? Parang nagbi-build up po yung negative feelings natin o kalooban dun sa tao na ibinalita na maaaring nakakagawa ng kasalanan o kahinaan. So dahil doon, yung ating respect, maaari pong mawala. Hindi po ba? So we should continue showing respect. Yun po pagkakaroon ng malinis na isip, malinis na puso. Diba? Ganyan naman tayo ng mga Kristiyano. Kailangan lagi malinis ang ating isip, malinis ang ating puso sa sino man pong tao. Kahit na may nalaman tayong sekreto niya, kahit na may nagbalita sa atin, kahit na nga totoo yung balita sa kanya. Hindi po ba? Dahil ba siya nagkasala, nagkamali, hindi na natin re-respetohin, mawawala na po tayo ng paggalang. So, hindi po gayon. So, this is how to handle yung pong tao na itinichismis. Patuloy natin siyang pakisamahan, patuloy natin igalang, i-respect, kagaya o katulad ng wala tayong nalalamang hindi maganda ukol sa kanya. So, yun po hindi naman mahirap gawin. Di po ba? Madali lang pong gawin yun. Kaya po natin yun sa tulong at awa ng banal na Espiritu, sa tulong at awa ng ating Panginoon. Alam nyo, meron pong isang pangyayari, halos kagaya rin ng naikwento ko kanina. Meron pong isang babae naman na
ichinismis ng kanyang kaibigan pa nga kumare, sa mga kilala yung chismosang iyon. Kumalat na po yung chismis. Halos buong baryo nalaman na yung ibinalita o chinismis ng babaeng ito sa kanyang kaibigan kuno. Kasi kung kaibigan mo talaga, hindi mo pagsasabi, di ba? So, kuno lang. So, nakakalat na. Kumalat yung hindi mabuting balita. So, dumating ang ilang mga panahon na patunay ng chismosa na hindi tama ang kanyang ichinismis o yung pinamalita. So, nagsisisi ngayon chismosa. Ano kaya ang dapat kong gawin para makabawi ako dun sa kaibigan ko? Nagkamali ako, mali pala yung pinamalita ko. Lumapit siya ngayon sa isang pastor. Pastor, kasi nakukonsensya po ako. Kasi napatunayan ko, mali pala yung aking ichismis na ibalita. Ganitong gawin mo. Di ba, walking distance lang sa inyo yung marketplace. Bumili ka ng isang manok. Bumili ka ng manok. Tapos pakatay mo. Luluto mo kasi gawin mo tinola. Pero yung mga balahibo, yung feathers, kuhanin mo, ilagay mo sa supot. Pagkatapos noon, halimbawa, pabuwi ka na, naglalakad ka, dala-dala mo na yung feathers sa supot, isaboy mo yan doon sa daan. Mula doon sa market hanggang sa inyo, saboy mo. Nagtataka ngayon yung babae kung anong koneksyon noon tungkol sa naichismis niya. Pero ginawa pa rin kasi pastor po yung nagpayo sa kanya. So, pagkatapos mong umuwi, ganito gawin mo. Pulutin mo uli yung mga feathers na kinalat mo mula market hanggang sa inyo. Ginawa naman ng babae. Kaya lang, nung pinupulot niya na po yung feathers, yung mga balahibo, wala pang 1/4 ang kanyang nakuha. Kasi nilipad na ng hangin, hindi po ba? Hindi niya ma-retrieve, hindi niya mabawi. Sabi ng pastor, ganyan kalala ang nangyari doon sa naichismis mong mali. Hindi mo na ma-retrieve, hindi mo na mababawi. Kasi marami na nakaalam Nasaktan mo na yung kalooban ng kaibigan mo doon sa mali mong sinabi. At yung mga nakarinig, nakaalam, maring naibalita na rin sa iba pa nilang mga kakilala. Kumalat na yon, hindi na ma-retrieve. Ipinakikita lang po mga kapatid, tatay at nanay, mga anak, na talagang napakahirap bawiin yung damdaming nasaktan kapag ipinamalita na hindi naman tama ang mga sinabi. So talagang mahirap maging chismosa, di ba? O kaya chismoso. Sabi nga, it doesn't take much to spread a rumor. Yung false na rumor. But you can never completely undo the wrong. Ulitin ko po it doesn't take much to spread a rumor. Sandali lang magbalita sandali lang magkwento. Pero you can never completely ma-undo yan. Kagaya nga po ng kwento, kagaya nga po ng nangyari. Madali kasing magbalita, pero napakahirap pong bawiin. So anong paraan? Ito po, do you like to have more friends? Gusto bang mas dumami kaibigan mo? Iwasan maging chismoso o kaya ay chismosa. Halimbawa, kasi po yung mga kaibigan ko, malapit sa akin, kinakaibigan ako pag marami kong chinichismis. Hindi mabuti yung mga kaibigan po yun. Kasi buhay ng may buhay, kapintasan ng may buhay ang pinag-uusapan. Gayahin po natin yung mga aso. Be like a dog. Yung aso po kasi, it spends more time wagging its tail than wagging its tongue. Diba? Pag nakita ng aso yung amo niya, talagang nagwawag yung buntot niya. Samantalang maraming tao, nagwawag yung dila. Napakakati ng dila. Kaya lagi pong nagbabalita, nagsasabi ng hindi totoo, lalo na yung kapintasan ng kanyang kapwa. Sa huli, sabi po, yung gossip o yung chismis did not be false to be evil. So, hindi lang naman po yung mga false, yung mga maling chismis ang evil.
there is a lot of truth that should not be passed around. Marami din pong katotohanan na hindi dapat pinamamalita. Di po ba? Kasi baka akala natin, ang hindi lang dapat ipamalita yung hindi totoo. Pero marami din pong totoo nangyayari sa isang tao na hindi dapat nating ipagsabi. Di po ba? Kasi sabi po ng Bible yan, ingatan mo ang iyong kapatid. Huwag mong isambulat o ipamukha ang kanyang mga kahinaan o mga kapintasan. So kahit po totoo, hindi dapat pipiliin din po natin, iisipin din po natin kung pwede ba itong ibalita o sabihin. Marami din pong totoo, kadalasan kasalanan yun. Totoong nagawa't nangyari, pero hindi po dapat na ipamalita o ipagsabi. Sa huli, mga minamahal na mga kapatid at sa inyo po mga kaibigan, mga tagapakinig, manghawakan po tayo doon sa tinatawag na golden rule na sinabi rin naman po sa banal na kasulatan na do not do unto others what we do not others to do unto us. Di po ba? Huwag mong gagawin sa iba yung mga bagay na ayaw nating gawin nila sa atin. Gusto ba nating tayo machismis? Gusto ba nating mabalita ang isang bagay na hindi naman totoo na nangyayari sa atin? So, hindi. So, huwag po natin gawin to sa ating kapwa. Sa mga kapatid, hindi po bawal ang magtaglay ng pangalang Marites, ha? Ang bawal po ay maging chismoso o maging chismosa. So, sana po, huwag natin magawa ang mga bagay na iyon. Baliktad, ano? Huwag natin magawa yung magchismis o magmarites. Ang magawa po natin, yung mga sinabi dito kanina. Ingatan yung itinichismis, panalangin. Kung maaari, discourage po yung nagchichismis. Di po ba? At magawa rin po natin na may konsekreto na totoong nangyari. Ingatan na lang po natin sa ating sarili. Iniingatan, pinoprotektahan natin yung taong yaon dahil mahal natin siya. And we cannot judge anyone. Tanging Diyos lang po ang pwedeng humatol. So yan po nawa ang ating magawa magmula ngayon at magpakailanman. Tayo po'y sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa at bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras at araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa iyo sa naipagtapos na episode na ito ng programang Blessed Day. Ama, nagpapasalamat din kami sa patuloy mong pagkasangkapan sa amin at pinakahahangad namin na magampanan namin ang ayon sa iyong banal na kalooban. Masumpungan kami sa kababaan ng aming mga puso upang ang intensyon ng programang ito na ikaw ang may kalooban sa pangunguna po ng aming kapatid na Hiel. Sana, Ama, makita mo kami sa lubos na kaisahan sa pagtataguyod nito upang ang lahat ng sumusubaybay na kapatiran, kaibigan ng kapatiran, at maging sa mga kaibigan po namin na nakakapanood din ng programang ito ay mahaplos ang kanilang kalooban, mabiyayaan, makatulong na malaki sa kanila ang mga aral na naririnig at maging tunay na pinagpala ang kanilang araw sa paglilingkod ng iyong kabanal-banalang iglesia. Isinasamo namin, ipagpala mo pa ang buhay at kalakasan, kapusman sa mga kaalaman at karunungan, naniniwala kami, dagdag mo itong ipagpapala sa amin upang lalo kaming makapaglingkod, alang-alang sa iyong pangalan. Ganito namin hinihiling ang lahat, Ama, sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com.
Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli po, kapatid na Ryan Bernabe, para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po na ating pagkikita. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day. Tayo ay mga